Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. So ang NBA ay inaasahan na gagawa ng expansion. Ibig sabihin ay magdadagdag ng mga team. Ayon kay Adam Silver noon ay pag-uusapan nila ito matapos na makumpleto ang media rights deal. Well, nakumpleto na nga ito mga kaibigan. Kaya naman ayon kay Adam Silver ay pag-uusapan nila ito ngayong fall. So bandang September nga yan mga kaibigan. Ang dalawang team na inaasahan na idadagdag sa liga ay ang pagbabalik ng Seattle Supersonics at ang bagong team mula sa Las Vegas, kung saan inaasahan na si LeBron ay sasali sa bidding ng ownership ng team kasama ang kanyang mga backer na pinapangunahan ng owner ng Red Bull na kumpanya. Matagal na nga mga kaibigan na nagpaparinig o nagsasabi sa LeBron na talagang gusto niya ng team mula sa Las Vegas. Ganun pa man, hindi pa nga sigurado na mapupunta ito kay LeBron dahil expected na ito ang magiging pinakamahal at competitive na bidding sa history ng US sports. May potential nga daw na umabot ang lahat-lahat sa $7 billion including ang pagbuo ng bagong arena. So napakamahal nga niyan talaga mga kaibigan. Ganun pa man, interesado nga daw dito sa LeBron ayon sa Fortune Magazine at matagal na din nga itong rumor kung sakali ay pareho na nga sila magiging owner ni Michael Jordan ng team. Sa mga nagtataka kung paano ba magiging sitwasyon sa NBA given na ang Vegas at Seattle nga ay parehong nasa West, most likely ay malilipat na nga Minnesota Timberwolves at Memphis Grizzlies sa Eastern Conference given na basically ay halos east na din naman talaga sila kung pagbabasehan natin ang mapa. Mas magbe-benefit nga dito ang Wolves at Grizzlies kung pag-uusapan natin ang gasolina when it comes to flights. Dahil mas malapit nga ang mga team sa isa kanila na mas madalas na nilang makakaharap kapag nalipat sila sa Eastern Conference. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Kevin Durant naman mga kaibigan ay balik ensayo na nga sa Team USA ngayong nasa London, England na sila. Dito nga ay inaasahan na magaganap ang kanyang pagbabalik sa game kontra sa South Sudan. 3 AM yan sa atin sa Pilipinas, maya-maya lamang. At kung hindi naman dito ay laban sa World Cup Champions Germany sa Tuesday 3 AM Philippine time din. Inaabangan nga ang pagbabalik ni KD dahil siya nga ang all-time leader sa points sa history ng Team USA. Nag-average siya ng 19 points per game noong 2012 London Olympics at 2016 Rio Olympics, habang gumawa naman siya ng 21 points per game noong 2021 Tokyo Olympics. Kaya naman inaasahan nga na magiging malaking parte pa rin siya ng team na ito dahil siya nga may pinakamadaming experience sa international games. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ang number 2 pick sa NBA draft ngayong taon na si Alexander Sarr ay patuloy ang pagkakalat mga kaibigan. Last game ay nagtala siya ng 0 points on 0 of 15 shooting sa field, 0 of 7 sa 3-point line at 0 of 2 naman sa free throw line. At ngayon naman ay gumawa lamang siya ng 2 points, 11 rebounds, 4 assists, 5 fouls and 2 turnovers sa loob ng 28 minutes of playing time at 1 of 6 lang din siya sa field. So sa last 2 games nga ng number 2 pick ay 1 of 21 lamang siya sa field at madaming fans na nga tinatawag siya na bust. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay bust si Alexander Sarr o bad start lamang ito?